At sa puso pong ito ay makakausap naman natin si NDFP Legal Consultant Edre Olalia. Magandang tanghali po sa inyo, attorney. Si Connie Season po ito. Ay, magandang tanghali, Mang Connie, at kay Rafi na rin. Opo, nagsagawa po ng kilos protesta sa Quezon City ang ilang pong miyembro ng Communist Party of the Philippines ilang araw bago po ang pagsisimula muli nitong peace talks. Ano po ba ang nais ipahatid po ng inyo pong grupo? Ay, hindi ko po alam na merong rally ang Communist Party ngayon. Hindi ko po, wala akong impormasyon kung ano ang naging issue na dinala nila. Sige po, pag-usapan na lang natin, ano po ang update ngayon kaugnay po sa pagpapatuloy ng peace talks sa susunod na linggo? Pero na po ba, sir? Ay, meron na. Sa katunayan, nakagayak na yung magkabilang delegasyon. May listahan na ng mga dadalo. Sa katunayan, bukas ay mag-uumpisang magliparan na yung ibang mga consultants, negotiators, mga resource speakers ng magkabilang panig. I see. Sino-sino ho, sir, ang mga kasama sa peace talks? Sa mayor, siyempre, ang mangunguna dyan, yung mga negotiators na karamihan, o lahat pa nga ng negotiators sa NDF ay nandun sa Netherlands. May mga consultants, both political at legal consultants. May mga resource speakers, at may mga cooperators na tinatawag. So, lahat yan ay may mga kanya-kanyang mga gawain ukol sa mga agenda na pag-uusapan dun sa darating. So, yung original group po kasama pa rin kahit na po yung mga napalaya dati na mga consultants? Tama yan. Pero sa round na ito, hindi lahat. Kasi yung ibang agenda tulad ng political and constitutional reforms, saka yung end of hostilities, saka disposition of forces, hindi muna ite-table kasi ang gustong fokusan ng magkabilang panig po ay yung usapin sa socio-economic reforms, saka yung interim bilateral ceasefire o yung magkasanib na pansamantalang tigil putukan, saka yung mga usapin sa human rights saka international humanitarian law. Kasama na dyan yung pagpapalaya ng mga consultants saka mga ibang bilanggong politikal. So hindi lahat, siguro kalahati nung napalaya nung Agosto ng nakarang taon ay makakasama itong round na to sa Netherlands. Kahit po, syempre magpapatuloy na nga itong peace talks, naninindigan pa rin po si Pangulong Duterte na walang palalayaing political prisoners, maliban na lamang dun sa mga may sakit at matatanda. Reaksyon niyo po dyan? Ay siguro maganda na maalala ni Pangulo na merong kasunduan noong Marso, kamakailan lamang sa Netherlands, na meron silang pangako na yung mga legal consultants, yung political consultants pala, ay palalayain na at bibigyan ng pardon. So maganda siguro na balik tanawan yung commitment na yun para mas maganda naman yung kondukta ng pag-uusap ng magkabilang panig. So tingin ko naman pag nakinig ang presidente, tataliman naman sila dun sa pangako. Tingnan natin kung mapapatupad nga yan. Pero magiging parte ho ba ito ng pag-uusapan dito po sa kumbaga meeting na ito no sa the Netherlands, sir? Itong pagpapalaya? Tama yan, Connie. Yung usapin ng pagpapalaya ng mga bilanggong politikal sa anumang moda o pamamaraan ay palagi naman nasa agenda yan kasi tuloy-tuluyan naman ng usapin na yan na bilang usapin ng katarungan ng mga bilanggong politikal. Kaya sigurado na meron o ilan o wala maipalaya ay palagi palang pag-uusapan yan kasi bahagi nga yan ng kasunduan at mga pangako na ibinigay ng gobyerno. I see. Yung pong inanunsyong unilateral ceasefire, matutuloy pa rin po ba? Kailan po ba kaya itong inaasahan nating definite date? Wala po akong personal na alam dyan kasi pinagbabatayan ko lang yung anunsyo nilang pampubliko. No? Naglabas na nga ang CPP na bago pa matapos ang buwan na ito ay maglalabas na sila ng kanyang sariling tigil putukan. So siguro i-address natin kung kailan talaga sa kanila na lang. Pero may tiwala ko na kung wala namang mangyayaring aberya ay sabay sila siguro mag-aanunsyo ng kanya-kanyang unilateral ceasefire bago pa man mag-usap itong Abril 2 sa Netherlands. Sir, hindi naman ho sa inuunahan namin yung syempre takbo po itong peace talks. Pero ano po ba yung magiging hakbang ninyo sakaling maudlot na naman ang usapan po dyan? medyo nakakatawa kasi hindi pa naman nag-uumpisa. Pero sige, di bale, kung sakali man na
Kasi nakagayak na lahat no? Meron na mga ticket, may hotel na, may agenda na, may mga kinatawan na, may mga borador na ng mga kasunduan na pag-uusapan. Pero kung sakasakali, at wag naman sana. Wag naman po, oo. Ay siyempre bukas pa rin ang pintuan bilang mga consultants na nasa aming tungkulin na humanap ng paraan at mga daluyan na makapag-usap pa ang mga magkabilang panig. Sana nga po at maraming salamat po sa inyo pong ibinigay sa aming oras, sir. Maraming salamat din, Connie, at sa pagkakataon. Yan po naman si NDFP Legal Consultant Edre Olalia.